Hate na hate ko yung sarili ko kasi lagi akong nag-iisip. Hate na hate ko yung sarili ko kasi hindi ko kaya maibigay lahat. Hindi ko kaya. Kasi paano yung sarili ko? Paano ko? Parang feeling ko wala akong kwentang anak. Isang magandang araw sa lahat mga kababayan. Isa ka bang OFW o nagbabalak na maging OFW o may kamag-anak kang isang OFW, may kapatid kang isang OFW o anak. So, samahan niyo ako panoorin natin ang isang kababayan natin, isang OFW na naglabas ng kanyang saloobin, siguro sa kanyang pag-iisip na kanyang nasabi ay siguro sa isang expectation na pag ikaw ay maging isang OFW na ay makukuha mo na lahat, mabibili mo na lahat, mapro-provide mo lahat ang pangangailangan ng iyong mahal sa buhay, which is ang isang OFW talaga ay napakahirap. Hindi lahat ng OFW ay sineswerte. Siguro kung ni isang OFW talagang malaki ang sweldo, malamang sa malamang may bibigyan niya lahat ng pangailangan, yung expectation ng kanyang mahal sa buhay. So, samahan niyo ako, panoorin natin isang kababayan nating isang OFW na naglabas ng kanyang saloobin. Bago ang lahat, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman channel ko, like, share, and subscribe, at huwag kalimutan magbigay ng comment, reaction sa baba. Let's go! Ngayon ko guys, napifeel na gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi ng Pinas. Gusto kong matulog lang. Gusto ko na lang ulit maging tambay. Yung hindi na ako nagtatrabaho. Hindi ako masaya. Kahit sumasahod ka, hindi ako masaya. Gusto ko na lang matulog sa bahay sa Pinas. Pag gigising ka, kahit ganun lang yung ulam, okay na. Pero ngayon, may pera kang, pero hindi ka naman masaya. Gusto ko umuwi. Tambay ako buong maghapon, mag-iisda na lang. Hate na hate ko yung sarili ko kasi lagi akong nag-iisip. Hate na hate ko yung sarili ko kasi hindi ko kaya maibigay lahat. Hindi ko kaya. Kasi paano yung sarili ko? Paano ko? Parang feeling ko wala akong kwentang anak. Feeling ko wala akong kwenta. Lagi ako nag-iisip. Feeling ko hindi worth it yung pagtatrabaho ko dito. Gusto ko yung nasa Pinas ako, wala kaming kasinong utang. Kakain magtatanong lang ako ng pangulam sa kapitbahay. Basta mahalaga may kanin kami. Tapos hindi ko lahat masolusyonan. Ngayon dapat may lakad ako, pero hindi, ayoko lumabas. Kasi na-isolate ko yung sarili ko. Wala akong kwentang anak. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, mga ka-OFW? Siguro, yung sabi ng isang kababayan natin na sa kanyang pag-iisip, siguro nga yung expectation ng kanyang pamilya na porket nakapag-abroad ay yun nga, maipro-provide lahat ng mga pangailangan. At yun may nabanggit pa siya na nung nasa Pilipinas ay walang utang. Tulad sabi ko, yung expectation kasi nga pag ka-abroad, nakaalis na isang OFW ay nag-i-expect na ng kanilang mahal sa buhay ng, of course, malaki iniisip, malaki ang sweldo, pero sa kapalit naman yan ay isang napakalaking sakripisyo para ng isang OFW. So yung mga kapwa ko OFW, pa-comment below. Madali ba ang maging isang OFW? Napakahirap. Kaya yung may mga mahal sa buhay na isang OFW, kung ano man yung mga pinapadala sa inyo,
make a value of them. At pangalagaan nyo bawat sentimo na pinapadala ni isang OFW. Hindi ko lahat ibigay sa magulang ko. Kasi paano naman yung sarili ko pag ako yung nawalan? Ay, wala naman tutulong sa akin. About po sa aking post kaninang umaga, Sunday, ayan, about po sa umiiyak ako. Ngayon guys, ay hindi na ako iiyak kasi ako po ay nahimasmasa na at ako po ay magaan na ang pakiramdam. Siguro marahil sa inyo, nakikita ako na masaya ko lagi sa harap ng camera. Nakangiti, ganyan. Yung mga vlog ko, sumasayaw ako, nagmumukbang, nagluluto, nag-hiking, nag-swimming, which is masaya naman po talaga. Nagulat din ako guys kasi ang dami nyong nangamusta. Musta ako, ganyan. Umuwi na daw ako kasi nga, yung ibang bansa daw ay hindi para sa mga mahihina. Ayun yung mga nababasa ko. Ayan, yung iba tumatawag pa kung ano nangyari. Ang pagiging isang OFW ay para sa mga matatag ang loob, malakas ang loob. Kasi kung mahina ang loob mo, dalawa lang ang iyong papupuntahan. Depression o uwi ka na din na oras. At alam ko nga na pinag-uusapan ako ng lahat ngayon. Pero ang totoo guys, kung bakit ako umiyak, bakit ako sumabog ng ganun, out of nowhere, bigla ako nakapag-post ng ganun is, ang bigat po talaga ng nararamdaman ko kasi ang dami pong tumatakbo sa isip ko. Na paano si ganito, paano yung ganyan, paano yung future ko. Pressured po ako bilang isang panganay. Pressured po ako bilang isang anak. Pressured po ako bilang isang OFW. At pressured po ako sa mga iniisip ng ibang tao. Lagi ko po yan iniisip sa ano kaya yung sinasabi ng ibang tao sa akin. Baka masama akong anak kasi hindi ko lahat maibigay sa magulang ko, sa pamilya ko. Kasi ang nakikita nila, haya-haya ko. Ang nakikita nila, ang swerte ko, nabibili ko lahat ng gusto ko. Tapos yung pamilya ko, hindi ko maibigay lahat yung pangangailangan nila. Sapat lang yung kaya kong ibigay, kung ano lang yung kaya ko, yun lang yung binibigay ko. Ganun po, as in, pressured po talaga ako. At alam ko po na, kasi nakakarinig ako ng mga ganito, mga salita na dapat maalwan na yung pamilya ko. Kaya ko nang ibigay lahat para sa pamilya ko. Isa yun, kasi isa akong panganay. Lagi kong iniisip na panganay ako, anak ako. So, dapat ako yung tumulong. Ako yung mag-ahon sa kahirapan. Ganun lagi yung iniisip ko na paano sa mga susunod na araw. Ganun. As in talagang ang dami-dami pong tumatakbo sa So, yan nga tama yung sabi niya na kaya daw nag-iisip kasi nga iniisip niya kung paano na maibigay yung pangailangan ng kanyang mga magulang, expectation niya. Pero hindi naman lahat talaga sa totoo lang na hindi naman lahat ng OFW na nakaalisan ng Pilipinas ay magiging maalwan na ang buhay. Buti na siguro kung yung isang OFW ay talagang malaki ang sweldo, mataas ang sweldo, siguro yun. Pero nung isang OFW ay sabihin lang natin na isang normal lang na OFW sumasahod ng sabihin natin na minimum or below minimum wage ay napakahirap talagang maging isang OFW. Yung expectation kasi ng pamilya, nasabi natin, mahirap. Kaya ng isang OFW talagang makapag-isip kahit na ano ng paghihirap, talagang sakripisyo ginagawa ng isang OFW, ay talagang gagawin niya lahat. May bigay lang yung pangailangan ng kanyang mga pamilya o mahal sa buhay sa Pilipinas. isip ko na dapat ako yung magsolusyon nun, ako yung mag-resolve nun kasi ako yung nasa ibang bansa, ako yung malayo, ako yung malaki yung kinikita, which is totoo po yun. Malaki po yung kinikita ko. Pero gumagastos din po ako. Kung malaki po yung kita ko, kung nag-work po ako sa Pilipinas, malaki po yun. Pero dito po kasi dolyar po yung ginagastos ko. Dolyar po yung pinambibili ko. Dolyar po yung pinangkakain ko. Hindi naman po Philippine peso or Philippine money. Pag kinonvert mo, malaki talaga yung nagagastos mo. Pressured po ako. Gusto ko po lahat mabayaran, lahat ng utang. Iniisip ko rin yung sinasabi ng ibang tao na ang galing ni Rona, ang swerte ni Rona. Siguro dahil ayun yung pinupost ko, masaya ako.
Hindi ko guys sinasabi yung mga problema ko sa pamilya ko. Hindi ko yun sinasabi. Kasi ayoko rin sila mag-isip sa akin. Kasi malayo po ako. Malayo po ako sa kanila. Wala pong tutulong sa akin kundi ang sarili ko. Talagang buhat ko ang sarili kong bangkok dito. Ayoko din kasi na mag-alala sila. Pero ako kasi yung taong isipin ko kung paano ko siya masusolusyonan. Iisipin ko yung mga ganito, paano kaya sila bukas, hanggang kailan kaya ako tutulong, hanggang kailan ko kaya masusolusyonin lahat ng problema nila. Gusto ko maging maalwan sila. Pero paano ako? 'Di ba? Paano yung sarili ko? Hindi ko kasi guys kayang ibigay lahat sa kanila. Kasi kapag ibinigay ko lahat, walang matitira sa akin. Isipin nila na ay okay lang sa akin kasi kaya ko naman i-provide. Siguro iniisip nila ay mapera si Rona kasi ganyan. Just hindi po. May mga binabayaran din ako dito, may mga hinuhulugan ako dito. Kakarinig din po ako ng mga salita na galing sa ibang tao. So iniisip ko yun as in ang dami-daming tumatakbo sa isip ko. As in sobrang dami. Na-pressured po ako sa society kasi ang ganda ng ipinakita ko. Hindi nyo nakita lahat ng problema, yung silent battle ko na kinimkim ko yun. So ngayon na nasagad ako, wala akong pera na, inisip ko saan ba kaya ako kukuha ng pera, wala akong malapitan, kung meron man, pautangin ba ako, yung mga ganong bagay. Akala nyo lang guys na pag OFW, mapera sila. Na dapat maalwan na ako dapat eh. Kasi dapat wala nang mga ganito, wala nang ganyan. Dapat kaya ko na ibigay yung mga ganito, ganyan. Pero may mga desisyon na hindi napag-isipan ng mabuti. So ako bilang anak, parang ang gagawin ko bilang anak, ang iniisip ko parang ang sama ko namang tao, ang sama ko namang anak kapag hindi ko nabigay yung mga kailangan nila, kapag hindi ko natulungan sila. Gusto ko kasi lahat ibigay sa kanila, pero paano? Kasi ayoko din naman na abusuhin ako, nakala nila, sabi sila ng kailangan nila ng pera, agad may maipadala ka. Pero mag-iisip ka, paano kaya ako sa mga susunod na araw, mga ganon. Sumabog po ako. Pero ngayon magaan na ako. Salamat po sa lahat ng nangangamusta. Pero malakas po ako, hindi po ako mahina. Kaya ko po ang trabaho ko at hindi ako uuwi dahil pagod ako sa trabaho ko. Hindi po ganun. Sana po is maunawaan ninyo. Okay na po ako. Maraming salamat po sa nangangamusta. So, yan nga yung isang kababayan natong OFW na naglabas ng kanyang saloobin. At yung expectation kasi nito, na tulad ng sabi natin kanina, na ini-expect ng pamilya natin sa Pilipinas kapag nakalis ka ay magiging maganda na ang kinalabasan. Naibibigay mo lahat ang kanilang pangangailangan. Pero yun nga, sabi nga ni Kabayan na gusto niya na ibigay yung lahat ng pangangailangan ng kanyang magulang. Pero paano siya? Dahil wala rin, kung walang matitira, paano na ang kanyang kinabukasan. Pero totoo lang yan. Dahil nga ako bilang isang OFW, naranasan ko rin yan na gusto ko rin ibigay yung mga maganda, maginhawang buhay sana sa ating mahal sa buhay, sa aking magulang. Kaso nga lang, napakahirap. Kasi nga, depende yan sa sahod ng isang OFW, di ba? So, sigurado kung yung mga mapanood nito, maraming makakarelate nito ni OFW dahil ang pagiging isang OFW talagang hindi madali. Napakahirap. Napakalaking sakripisyo ni isang OFW. Isang OFW, nakikita mo, tulad ng sabi niya, yung kanyang post na maganda, masaya, iniisip ng kanyang tao, kakilala niya ay maganda na. Swerte siya, maganda ang kanyang trabaho. Of course, yung expectation nga, at siguro yung nasabi nga yan, naririnig niya sa mga ibang tao na dapat maalwan na sa buhay. So, napakahirap talaga. At saka maganda rin to, sinare na sa kababayan natin, at least sigurado ako yung mga OFW na kapapanood nito ay makakarelate sila. So, mga kababayan ko, mga ka-OFW, kumusta man ang buhay OFW? Lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW na nasa ng iyong pamilya, kumbaga sabihin natin breadwinner, kumusta naman ang buhay mo? May naiipon ka ba? Napakahirap, di ba? Mag-ipon. Lalong-lalo na kung pagdating ng sweldo, talagang padala. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang nagpapaaral, may pinapaaral ka sa atin, di ba? Meron kang anak o kapatid. Napakahirap ang mag-ipon. Napakadaling sabihin na kailangan mag-ipon ako, kailangan mag-ipon ka, kailangan magtabi ka ng iyong sweldo, pero hindi yan ang katotohanan. Wala pang ang sweldo, di ba? Malayo pa lang. Yung sweldo mo, talagang dinivide-divide mo na yan kung saan pupunta yan. Of course, sabi nga ni Kabayan,
nandito siya sa abroad, sa ibang bansa, at ginagastos niya ay dolyar din, di ba? Oo, malaki nga yung sabi niya na sweldo niya, pero gumagastos din, di ba? So, talaga napakahirap maging isang OFW. So, maraming salamat sa iyong pagsama, at mga kabayan ko na OFW sa mapanig ng mundo, huwag kalimutang magbigay ng comment reaction sa baba. At again, ako pala si Ronnie, kasama ko yung OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe, at kita-kits sa mga sunod kong videos.